Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that he gave
kinabuhi makaila kaniya. Kabot singgit sa pagtuo, kabot ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita magligon. Padayon lang ta, dili maluya. Pagtuon nato, ligonon. Asa man ta, dala ang kahayag. Kaboton ng mundo, siya atong ipadayag. Kabot singgit sa pagtuo, kabot ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita magligon. Kuyog mga batan-on, kita magligon. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the apostolic church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle. This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the combined offering plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission.
and 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the World Mission. While following the combined offering plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the combined offering plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kanusta man matapos ang kasakitan ta, ang mga suliran masulbad pa ka, kini maoy sulod ning kasing-kasing may kahingawa, nagapamasin nga may sulbad raon niya. Bisan dalhon kita sa kapalaran, kasakit paghihaponan makaplagan, apanadun apay ngalan nga angay tan saligan, may katapos nga mutuban ni ining tanan. Wala uwanay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang upayo ng kasakit ning lugha. Ang kinabuhi usahay di masaktan, kanunay tanggi mugtawang kadaugan, apan ang Diyos maoy nasayon sa atong panulngan, ug sa kinabuhi dayon kita hatagan.
lang ubanay lain pa makatubag sa daghan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit. Iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Do you ever have those mornings? Even before you can open your eyes, the flood of to-do items starts downloading into your mental inbox. I will meditate on your wonderful works. And the worries of yesterday overflow into today. I will meditate on your precepts and consider your ways. Even on those days, especially on those days, we remember God's word inviting us away from anxious thought, inviting us by prayer and petition to present our requests to Him. I will meditate on all your mighty deeds. When we come into His presence through the study of His word, when we live by His word, fully confident in His leading through prophecy, when we consecrate ourselves to God in the morning, making this our first work. Take me, O Lord, as wholly thine. That's when we'll find our strength in Him and find our days and lives shaped by the leading of His Spirit. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Let's take a moment together to consider the importance of daily communion with God. Rambut ah? Panggangnya emang luta lah. Okay. Amahan nga balaan dalagon ka sa walay katapusan. Ginawa ning takna sa kong tawon. Kami nagadaya kanina. Sahit kami Ginoo. Na kagayon matag-iya sa mga hinulaman nga kinabuhi. Basta among gibalik niya. Hindi mo ang dugong gimay. Nagtay ikaw na lahat ng kanamos. Kaya gayon na. Diyan kami makaduol niya. Ini mga takna Ginoong Diyos. Ang imong mga katawhan sa tubok lang sa hata. Ang uban nga tulog. Ang uban naga ikaw-tikaw. Apan ini imong mga katawhan. Ini nga platform. Nagaduol kanimo aron sa pagampo o pagtuon sa imong pulong pagpakalihaw. Nakang ta Ginoo. Kaya imo kaming dawaton nga mga pinasaylo des sa mga tubangan. Aron kami takos pagdawat sa balaan nga espiritu nga among gikinahanglan. Nga mo magagiya o magamando kanamo. Aron kami mapuno sa kaalam o kahibalo nga gikan kanimo. Amahan, tabangi lamang kami nga mapuno sa balaan nga espiritu aron matagusa kanamo
mahimo ang kabahin diya sa imong bulaton. Ilabi na gayud sa pagtabang sa pagduso sa mensahe sa maayong balita ngadto sa among mga kahigalaan, sa among mga kaparentihan, ug sa tanan namong mga kasilinganan. Hinaut-unta nga ikaw ang makita sa among kinabuhi dili ang among kaugalingon nga pagkamakasala. Mapasidunggan ka sa mga katawhan pinaagi sa imong mga sulugoon nga makahimo kami sa pagsangyaw sa kamatuoran. Ginoong Dios, kining natakna dunay mga hangyo ang imong mga katawhan labi na sa among mga kahigalaan, mga kaigsunan nga dunay mga balatian. Nauta Ginoo ikaw magatabang o magatubag sa among paghangyo. Si Emily Nahura, iyang bana, ug ang iyang anak Ginoo. Tabangi sila. Ang ilang emosyonal ug financial nga panginahanglan, ikaw magatubag nini. Ug ayuha ang tibuok pamilya amahan. Ang usab kang Shirley Tansyungko, Perez, na siya complicated health problem. 2 hours siya Ginoo. Ug ayuha siya. Ang usab kang Ronnie Ibanez, na dili siya magpa-endoscopy ug kay mahadlok man siya Ginoo na sa mao nga procedure. Hinaut-unta nga ikaw sa magatabang kaniya o magatubag sa iyang paghangyo kay mga mamaayo siya. Usab kang Luloy Lumukso, kang Gima Arnaiz Rivera, ug kang James Gayunan. Ikaw sa amahan hikap silang panglawas nga mamaayo sila Ginoo. Aron sab sila makapasidungog sa imong ngalan nga malipayon nga mga lagad sa kini. Usab ang brother sa kini nga adunay brain operation na nabalhin na sa sanitarium sa Valencia City. 2 hours sa Ginoong Dios. Now, ikaw hatag o hingpit nga kayuhan. Mga doktor nga natiman kaniya o ang mga tambal nga dapat siyang lawas na may sakto gid kini Ginoo mamaayo siya. Ug normal ang mga sugar o cholesterol ni Tisyone Fartin, Brother Gerson Monteverde, o ni Merlita Manaban, Merlita Francisco, nga ikaw tabang kanila nga makalakaw na untas la pagbalik. Ang sab kang Kes Arnan nga dunay cancer nga balatian Ginoo. Tabangi siya nga pinaagi sa imong gugmang way paglubad. Nga siya karon nag-antos pa nini. Hinaut-unta nga normal ang iyang panglawas o dili na siya mag-antos sa mga sakit Ginoo. Misab naghangyo nga ikaw magatabang sa mga tawhan o makaigsunan nga nang-apply og mga trabaho Ginoo. Aron sila makakita og mga makaka-apply sila mga trabaho ug makaalagad pa gyud diha kanimo. Aron sa pag-uli diha kanimo sa mga halad o ikapulo. Aron makatabang sa imong bulutong sa tibuok kalibutan aron malipayon ang matag usa ka panimalay, matag individual nga maka-appeal sa pagtabang sa pagtapos sa imong bulaton. Sa Ginoong Dios, sa mga pamilya, sa mga katawhan nimo nga wala pa modawat sa santos nga bautismo. Labi na gayud sa bana ni Tisyone Fartin. Sumala sa imong saad Ginoo o sumala sa imong gugma nga imong panalanginan ang makapikas sa mga katawhan nimo nga nangalagad. Dugay mang panahon o kanusa man apan ang imong plano may matuman sa among kinabuhi. Panalangini siya Ginoo nga maabot ra gid ang panahon nga modesisyon siya sa pagpangalagad diha kanimo kauban sa ilang tibuok panimalay, mga kabataan nga mapuno sa mga panalangin ug kalipay samtang kami gapaabot sa mga pagbalik. Mayusab sa mga katawhan nimo nangaluyas pagpangalagad. Hika pa pag-usab ang ilang kasing-kasing. Hinaut-unta Ginoo nga dunay mga pamaagi, mga kaigsunan nga mulambigit sa imong bulaton pinaagi sa mga care groups
nga mo bisita sa mga kaigsunan namo nga luyas pagpangalagad nga mo balik sila Ginoo pinaagi sa mga tabang. Ang sab sa mga kabataan o mga kapuhan sa mga kaigsunan nga mas Ethiopian sa tibuok kalibutan. Hinaut na Ginoo nga dili mo sila pasagdan. Lakip ang among mga kabataan nga dili sila mawala sa pagpangalagad. Hangtod sa imong pagbalik, apil ang among tibuok panon nga walay mga mahibilin kung dili kumpleto kami nga mga tubang diya sa imong atubangan abot sa adlaw sa imong pagpadayag. Ako sab naghangyo Ginoo ang pagkamanggatagon sa imong katawhan magapabilin hangtod sa imong pagbalik. Ug ang among mga leaders tibuok kalibutan gikan sa General Conference ngadto sa pinakaubos nga iglesia, ikaw magapanalangin nga ang matag posisyon nga imong gitahas sa matag usa ka namo sa mga pangulo, sa among mga pastors, mga directors ug uban pa nga mga adunay mga posisyon. Hinaut unta nga ang ilang mga buluhaton Ginoo, ang among mga buluhaton magmalampuson uban sa imong panalangin. Og ako naghangyo sa Ginoo ayo pasagdi nga among mga internet connection nga magapabilin hangtod sa pagtapos. Nga walay babag kay nasayod kami nga ang kaaway andam gyud sa pagpanghilabot sa mga bulaton sa mga katawan naron lamang madistract ang among pag-ampo pagpangalagad kanimo. Ang sab sa mga seniors citizen nga mga Ethiopians ka maghatag og maayong panglawas kanunay ug mapuno sa kalipay ang among panimalay. Mapuno sa mga panalangin aron kami magatubo kanunay di skala ug kalig-on sa espirituhanon nga mga relasyon tabangan diha kanimo Ginoo. Tabangi lamang kami magmalig-on sa among pagpangalagad. Salamat kayo Diyos. Ikaw kanunay nagatabang sa imong katawan ug salamat. Naandam ka kanunay sa pagpatalingog sa among mga pag-ampo. Panalangin kini platform na ang balang espiritu magauban kanunay kanamo. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pagatiman sa imong pagkatulog sa imong gabi. Kay kining tanan Ginoo mong ipangayo lamang madawat. Amo kang pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Latason ko ang dalan nga malisod, ibuhis ko ang nakaluya kung kusog, ug sa ulahi unya ako magabaro, ug moangkon sa pagtuong dili mataro, pagkatamisa una kong pagtuo, ug nangandoy nga makita ko ang Ginoo. Antusulan tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makaplagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Dios. Walay sama ang gibati ning dughan ko, pag-alagad o
sa pagbalik mo. Kung wala ko na isabayan ang kasakit, kay kanunay ko nga si Jesus ang gisampit. Naampun ko na ang mga saan niya, kung ning kinabuhi siya ani-ana. Ang tuso ng tanan, bisan sa kinabuhi muktian. Kaya tumo niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag. Ug ihalad ko ang tanang katakos, ug nangandoy nga makita ko ang imahe sa Diyos ang tanan. Bisan sa kinabuhi muktian. Kaya tumong niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag. Ug ihalad ko ang tanang katakos, ug nangandoy nga makita ko ang imahe sa Diyos. Ug ihalad ko ang tanang katakos, ug nangandoy nga makita ko ang imahe sa Diyos. Sa pangandoy nga makita ko ang imahe sa Diyos. Maayong buntag mga igsoon, maayong udto ug maayong gabi nga natong tanan sa tibuok nga kalibutan. So asa may volume ning akong giablihan di ay. Kajit lang mga igsoon ha. Yun naman ako. Hunyo na pero ang akong naablihan is July. Sorry kaayo. So June 2. Yeah. Hunyo 2 atong ablihan ang atong mga Biblia, mga igsoon. Lucas 10 versikulo 41 o 42. Atong basahon. Ang atong title karon nga kabuntagon is ang iyang prioridad. So Lucas 10 versikulo 41 ngadto sa 42. Nag-ingon diri. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta,
nalibog og nagkapuliki ikaw sa daghang mga butang, apan usara gayud kabutang ang kinahanglanon ug hingpilian ni Maria ang maayong bahin nga dili na makuha gikan kaniya. Mao kini ang atong belasahon ng kabuntagon. Mag-ampo kita mga kaigsuonan. Balaan nga Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat na ining kinabuhi. Imong gibalik ka namo ining sayo nga kabuntagon. Salamat usab sa paghatag ka namo ni ining panalangin nga amo karong pag-ambitan. Mag-sharing kami, Lord God, ni ining panalangin nga imong gihatag kanamo karon, makahatag unta kinig dugang pa nga pagsabot sa bisan unsam nga mga butang nga among na-encounter or ma-encounter pa dinhi sa kalibutan. Pasayloa kami Ginoo sa tanan namong mga sala ug kaluy-i ang matag usa kanamo hinaot pa unta pinaagi sa Espiritu Santo ang tanan nga mga pulong nga among madawat, ang tanan nga mga pulong nga magagawas gikan kanako Ginoo, gikan gayud kini diha kanimo. Amo kining gipangayo sa ngalan lamang ni Kristo Jesus among manluluwas. Amen. So magpadayon kita mga igsoon. Ang iyang prioridad. So balik ko na ko diris, nalibog og nagkapuliki ikaw sa daghang mga butang, apan usara gayud kabutang ang kinahanglanon. Usa ka labing dili angay nga panahon nga kini mahitabo, nga kini nahitabo. Misulay ako og usa ka bag-o nga negosyo pinaagi sa pagsugod og usa ka kumpanya sa computer. Kami nag-abang sa among luna sa opisina. Nagkuha og mga empleyado og gilunsad ang negosyo. Usa ka adlaw ni ana nakabatyag ako og usa ka hait nga kasakit sa akong tuhod og sa kalit dili na ako makalakaw. Sa ospital ako gisultihan nga ang akong meniscus na dugmok og ako nakinahanglan og dinalian nga operasyon. Apan daghan kaayo kog angay buhaton kinsa may moatiman sa mga butang. Unsa kadugay ang pagkaayo kun akong balikan akong maamguhan nga ni adtong panahona ang Dios nagbansay kanako sa pagsalig kaniya sa akong mga kabalaka, sa akong kaugmaon, sa akong mga bayranan ug sa akong kinabuhi. Siya nagtudlo kanako sa pagtutok sa usa ka butang nga kinahanglanon si Jesus. Si Jesus lang yun ang atong gikinahanglan. Si Marta adunay maayong mga intensyon ug si Jesus nagsalig sa iyang pagka-maabi-abihon. Ang biblikanhong asoy nag-ingon nga usa ka babae nga ginganlan si Marta nga midawat kaniya sa iyang balay. Lucas 10 versikulo 38. Buot niya nga ipasiguro nga ang tanan maatiman ilabin na tungod kay si Jesus anaa sa iyang balay. Sapagkat tinuod kinahanglan niya nga mohimo og mga pangandam. Kita gisultihan nga siya nagkalibog-libog mahitungod sa daghang kaayong pag-alagad nga sa orihinal nga Griego nga pinulungan mao ang diakonia. Unya aw unsaon man
paglihok sa usa ka simbahan kun walay mga diakono ug mga diakonisa. Sila nagpadayon sa tanang butang nga naglihok. Aw, ang isyu dili gayud ang pag-alagad. Gipunting ni Hesus nga ang problema ni Marta mao siya nabalaka og nasamok mahitungod sa mga butang nga kinahanglan niya nga buhaton. Tan-awa ang bersikulo 41. Sa kasukwahi kanunay natong makita si Maria nga naglingkod lamang sa tiilan ni Hesus ug naminaw sa iyang tingog. Kun mag-atubang og mga hagit, kadaghanan kanato moadto sa usa ka pamaagi sa pagsulbad sa problema. Gisulayan nato ang pagsabot sa mga butang ug mogahin og igo nga kusog sa pagbansay-bansay sa posible nga mga sitwasyon ug sa pagpangita og mga solusyon. Si Jesus nagdapit kanato sa pagpahinumdom nga kita iyang mga anak. Buot niya nga makakat-on kita sa pagtutok kung kinsa siya ug sa pag-adto kaniya isip atong unang tinubdan nga nagpahulay sa iyang kaayo, sa iyang gugma ug sa iyang katakos sa pagtagana alang kanato. Gitanyak ni Hesus ang tambal sa kabalaka. Daghan nga mga butang tingali. Importante apan usa lamang ang kinahanglanon. Siya, ang iyang presensya, samtang kita magtutok kaniya sa iyang gugma, sa iyang katagbawan, sa iyang kalinaw, sa iyang gahom, sa iyang grasya, ang tanan mahulog sa angay nga dapit. Mao kini ang atong balasahon ni ining sayo nga kabuntagon na pahinumdom na usab kanato mga kaigsuonan. Unsa ba ang priority sa atong mga kinabuhi? Doon na ba tayo mga priority? Sulod sa panimalay, doon na ba'y mga priority nga angay natong pagabuhaton? Sa usa ka Kristohanon nga pagkinabuhi, relasyon nato sa atong Ginoong Hesus. Doon na ba tayo lahi nga priority aside kang Jesus Christ? Nag-ingon diri nga ang Dios lamang maoy angay natong unahon. So it is always God first. Dili ang atong kaugalingon, dili ang uban, kundili si Kristo lamang. Ang Dios Amahan maunay naghatag nato og dugang nga kaalam sa pagsabot ni ini nga kabuntagon nga kita doon na tay obligasyon sa atong isig katawo apan labaw ang atong obligasyon ngadto usab sa atong Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ang pag-uli sa halad ug ikapulo mauna ang atong pagpakigrelasyon sa atong Ginoo. Obedience sa iyang kabalauran, sa iyang mga rules aron kita makabatyag nga ang Ginoo ug ang Espiritu Santo nagalihok usab diri kanato. Bisan pa sa daghan nga mga kakulian, daghan nga mga gituuhan nato kita nga tao, nagtuo ta nga kini maoy angay unahon, pero ang Dios nag-ingon dinhi, siya lamang gayud ang angay natong pag-unahon. Ang atong relasyon niya ato kining kanunay huktan, dili ta magsalig sa atong kaugalingon nga pagsabot, kaugalingon nga kusog, kundili
kang Kristo Jesus lamang. Tungod kay kaniya, makakuha ta or makadawat ta sa mga panalangin or makadawat ta sa mga butang nga gitu beyond our capability to accept things nga bugat kaayo pero nahimong magaan, mga pagsulay sa kinabuhi, mga kakulian nga kung si Kristo maoy atong tutukan, ang tanan-tanan mamahimong magaan. Mao kini ang atong balasahon ini nga kabuntagon. Daghang salamat sa tanan o hinaot paunta nga ang pagkamalipayon sa usa ka Kristohanon nga nagkinabuhi sa pagka matarong ni Kristo lamang magkapadayon kini nga atong huptan hangtod sa iyang pagbalik. Maayong buntag, daghang salamat kanatong tanan. Amen. Matahong nawalay sama ang langit, puloy anan nga wala pa'y nakahubit. Sa kanunay nagahandong kining kalag, nga mubalik man ang dugay kuna nga gitagan. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailang nga kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili, bisan ang imong igsoon magabudhi. Apan salig lang sa sanya dili pakyason, bisan mamatay adunay kinabuhi dayon. Si Jesus mo balim na gayon, ang panahon nagpailang na kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mamauli na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw lang kabalakan, kay ang tipiganan sa pinili na andam na. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailang na kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan,
sa langit mamauli na kitang sa Jesus mubaling na gayon. Ang panahon na bailang aking ni matuon, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mamauli na kitang tanan. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Ug sa langit mamauli na kitang tanan. Ang kalayo nga haligi, timaan sa magabi, sa dalan naglakaw, sa ilang mga panaw. Siya ang nagapangulo, hangtod sa kaming awan. Kayang Ginoo sa katapusan, magahatag sa kaluwasan. Praise the Lord! Dalaygo ng Diyos, mga pinalangga, namong mga kapaglaong. Wala baga ulan sa inyong dapit? Dinhi sa Mindanao, perting kusuga ang ulan. Dili ulan sa tubig, kundili ulan sa espirituhanong mga pagkaon. Dalaygo ng Diyos. Dalaygo ng Diyos. Pagkanindot kayo. Gikan sa gabi, ngadto sa kadlawon, ngadto sa buntag, ngadto sa hapon, o gabi inausab, ni anausab kita karon. Ang Ginoo wa'y nakulang sa iyang mga katawhan. Iya yun tang gibubuan sa iyang mga espirituhanong pagpahinumdum, espirituhanong pagligon, espirituhanong pagdasig. Ingon niini ang naitabo sa atong iglesia, ang Iglesia Adventista. Diin tunay gasa ang Diyos, kanato ang Espiritu sa tagna. Mao nga, kung maghisgutag kasaysayan, makarelita sa tanang sugilanon sa kasulatan, labi na niini ang sugilanon sa mga Israelitas. Ang Biblia o ang Espiritu sa tagna, atong patabang sila, o atong makita ang usagat tinaw nga sugilanon, alang sa mga kaagi sa katawhan sa Dios nga angay usab natong mapanaminan. Ug mapasalamatun ta. Tungod kay ikalima na karon nga gabi. Ug atong nakita nga aduna nga way nakulang ang Dios di ay sa iyang mga katawhan. Sa pangutana, aduna ba'y nakulang ang Dios sa pag-atiman sa mga Israelitas? Why nagkulang ang Diyos? Why nagkulang? So alang sa tanan, kini ikalimang suhito karon, nagisgot ang atong pagatunan, atong mahinumduman ang niaging upat ka mga suhito. Di man anato mga kapaglaom. Nga ang mga Israelhanon tuana sa Ehipto. Kung way miluwas kanila,
kung way mikuha kanila, hangtod mga puo sila, magpabilin na lamang sila dito sa Egypto nga mga ulipon. Timan-an ta kini, mga ulipon. Hangtod sa dayon, apan tungod sa mahigugmaon nato nga Dios, nga sa layo pa giplano na nadaan niya ang iyang katuyuan sa kalibutan, busa gihabwa sa Dios ang mga Israelhanon gikan sa pagkaulipon aron iyang ubanon, kay gusto niyang siya na ang magdumala sa gitawag niya akong katawhan. Praise the Lord. Atong nasayran ang 430 ka mga katuigan. Tagna iyang plano, giputo sa tagna, unya pag-abot sa saktong panahon, siya ra usab ang nagtuman, pinaagi sa mga pinili niyang katawhan. Sa ikaduhang adlaw, ato na dayon gipaabot ang mga Israelitas sa Kanaan, sa utlanan sa Kanaan, ika-15 ka buwan. O dito nasayran nato, unsay ilang gibuhat, o unya sa ikatulong adlaw, atong gipakita kaninyo ang sugilanon sa 40 katuig agig hinungdan sa ilang pag-abot na unta sa utlanan sa Kanaan. Dili ang Dios hinungdan sa pagkalangan. Gusto gyud niya ang iyang katawan, kuhaon nga ikauban na niya. Siya na'y magdumala. Apan natong gibalikan ang sugilanon. Human sa makasusubo nga 40 katuig nga deklarasyon sa Ginoo. Busa sugod kagahapon, mibalik na punta, duha ka bulan ug tunga, human sa ilang paggawas didto sa gikan sa Ehipto. Ug unya nakita nato didto, wa gyud ay pasagdi ang Ginoo sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Gigamit niya si Moses, gipaningkamutan niyang makuha, gipaagi niya sa suba sa dagat nga mapula, gihatagan niya haligi nga kalayo nga haligi matagabi, panganod sa matag adlaw sulod sa 40 katuig. Gihatagan niya pagkaon sa gabi, pagkaon sa buntag, tubig, o iya pang gipaila iyang kaugalingon pag-abot nila sa Mara. Unsa gani, siya usa ka mananambal nga Dios. Way nakulang ang mga Israelitas. Pagkaon, shelter, bisan ang pagpahulay nila. Ang Dios nagtagana, kinsa may dili malipay unta ana. Kung ang Ginoo day atong sundon, maangkon gid nato ang hingpit nga katagbawan, tinuod nga kalipay, ug duna pay kapahulayan. Ginoo ang nagasto sa tanan, nilang gikinahanglan sa panaw. Abi ninyo, nakita gyud ako, usaragyoy gustos Ginoo. Iyang gipaagi kining iyang magkatawhan aron matulid ang ilang mga batasan. Kay gusto man hulmahon sa Ginoo nga sama kaniya kining iyang mga balikog og hiwi og mga kinaiyang mga nangatakdan sa Ehipto, mao bitong iyang giluwas didto. Ang Ginoo aduna ba usab na kulang kanimo? Okay, isunan. Sama sa atong pagpamalandong sa mga Israelitas, ang Dios sa iyang paagis pagatiman, way nakulang sa iyang katawhan. Ug mausab kita, way nakulang ang Dios kanato. Ug kung unsa may nahitabo, nato karon magpasalamat tas Ginoo. Ngano ang mga nagkalain-laing kahimtang sa o sirkumstansya gitugot sa Ginoo ron makaanggo ka nga wa kaniya pasagdi di ay, o kung una-unsa ta kana tungod kay dunatay gibuhat sukwahi sa iyang kabubuton. Niya ta karon sa suhitong 3 ka buwan. Unsa na usab ning 3 ka buwan?
O ato ning tan-awon sa panlantaw sa Dios niining mga nagapanaw nga Israel hanon. Inumduman na to. Kanunay nga niining dako og balaang panaw ang Dios gyud maoy ato untang unahon. Timan anta kini mo nang ato gibutang dia God first planned journey. Nganuman kay kining atong panawng langit nun humana daan og plano sa Ginoo. Ang gikinahanglan sa Ginoo nato na lang mao nga gusto niya ang iyang nagpanaw nga katawan mahisama kaniya sa ilang kinaiya sa di patamusulod og makaabot sa langit ng Kanaan. Maunay pinakatin-aw nga gusto makita nato sa dinadaan sa Ginoo sa iyang mga Israelita. Og ang nakalangan sa ilang pagsulod mao kanang ilang pagkadili matinuohon. Arita sugilanon sa 3 ka buwan. Imana na to ha? Imana na to. Mibalik tan-aw ta. Sa wa pa sila kaabot sa paran. Mauni ang nahitabo nila. Ang sutong paran, ang utlanan, dito sila no, ni padalag espiya sa sulod sa Kanaan. Kini nang atong gisubay sulod sa 2 ka gabi, paatras ta, sa wa pa sila kaabot sa paran, mauni ang nahitabo nila. Nakita na to, wa gyoy nakulang ang Ginoo nila. Kaya katong ilang ipang bit-bit, ipang balon, o ipang putos, siyempre 2 ka bulan, hurot na yun to. So ang sunod na sa buhaton. Sige silang bagulbol, gahatag ang Ginoo. Bagulbol, hatag ang Ginoo. Hantod minsan, mananambal pa yun siya. Taayuhon niya tanan nga mga kay balatian nila, basta kay musunod lang siya. Kay nga numan, na ay tuyo ang Ginoo. Karon, sa 3 ka buwan, nung sinahitabo nila, kung say, 2 ka bulan, og tunga, naa na sila sa para, nasa sa ilim, naa sila sa Mara. 3 buwan, naa na sila sa, tanaw na to. In the 3rd month, after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day, they came to the wilderness of Sinai. So Israel camped there before the mountain. Exodus 19:1 o 2. Sa di pa ta magpadayon magkaigsunan, magampo na kita. Dalaygon nga Dios. Palihog tabangi kami, nga masabta na mo ang pinasay nimong mensahe, pinaagi niining pagsubay na mo sa kasaysayan sa mga Israelhanon. Palihog Ginoo, dugangi among kaalam, ang among pagsabot. Ug palihog balang Espiritu, hatagi kami dugang pangkaalam, nga dili lamang namo masabtan, apan among mahimong makinabuhian ang angay namong makinabuhian. Kay kining tanan naghisgot ug may dakong kalabutan sa tagsa namo ka mga batasan. Niining panaw, mga usab unta kami sama sa imong mga katawhan ug dili unta mahitabo ang nahitabo nila kanamo niini katapusang dakong balaang panaw padulong sa langit ng Kanaan. Salamat sa imong pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magkaigsunan, gikan sa Egypto, dahil mitabok sila sa Red Sea, miagi sila sa Mara, dito sa Ilim, taghan kaing mga tubod, o tunga sa buwan, gikan adto, naana sila sa Sinai. Oh, then pila man sila kabulan diya sa Sinai. Ang Numbers 10 verses 11 and 12 ug ang Patriarchs and Prophets page 374 paragraph 1 giingon dinhi. Nearly a year was spent in the encampment at Sinai. Pila ka bulan dulan og tuig niya sila dinhi. Unsa may nahitabo dinhi ug unsa man buhaton sa Ginoo alang nila dinhi. Una, human dinhi asa sila padulong. Ato sang tan-awon ang human dinhi. What's next after this? Kung mo basahon ang Numbers 10, 11, and 12,
Nag-ingon din ni magkaigsunan, and the children of Israel set out from the wilderness of Sinai on their journeys. Then the cloud settled down in the wilderness of Paran. Hello? Nakahinumdum na mo? Asa sila? Nasumpay na? Sa wilderness of Paran. Mauna ang ikaduhang suwito, 15 months after silang pagawa sa Egypto. Ang gisundan ani, sawa pa sila kaabot sa Paran, 3 ka buwan before paana, tua sila sa Sinai. O unsa may nahitabo sa Sinai? Ang Patriarchs and Prophets, page 303 nag-ingon, at Mount Sinai, there occurred one of the great events of Jewish history, the incorporation of Israel as a church and as a nation under the theocracy. Wow! Pagkaninduta, ang mga ulipon nga gikan sa Ehipto ni 3 ka bulan nakaabot na Sinai o giorganisar sila sa mismo sa atong Ginoo, sa ilang Ginoo, nga atong Ginoo. Nga ang ilang kahintang gidumalahan sa ato gayon nga Dios. Pagkaninduta, no? Unsa ba? Among others, the process of organization at Sinai include the following: the proclamation of the 10 Commandments. Number 2, the construction of the tabernacle. Number 3, the giving of ceremonial and civil laws. Sa ato ba, 3 months after sa ilang paggawas sa Egypto, gipurma na sila sa Dios, ingon nga usa ka pinasahi nga nasud. Pagkanindot. Unsa gingon dinhi, a unique relationship was effected between the Lord and the descendants of Abraham, one into which no other nation would ever enter. Its purpose was to prepare the way for the coming of Christ as man's Savior. Praise the Lord. Pagkanindot yun ay sa atong Ginoo. Palihog, mahilig man mo og mga sugilanon, mahilig man ta og sugilanon, pero tanaw na to sa dako nga ulagway kini nga sugilanon. Giplano sa dako nga Dios. Nga dili lang siya naghuna-huna sa iyang magkatawhan ni ining tungura isip mga kaliwat sa iyang gihatagan sa saad nga si Abraham, kundili gapurma ang Diyos sa iyang pinili nga katawan ug usa ka nasod din diha niya andamon din iyang paagian sa manluluwas sa kalibutan. Pagkanindot kayo, layo pa sa unahan, giandam na sa Ginoo ang dalan alang sa pag-abot sa anak sa Dios. Pagkanindot kayo sa sugilanon. Pagkanindot yun sa sugilanon. Ginindutan ba mo? Diya, kamong mga nangaon, kamong mga nasa sala, ginindutan kong gasulti din eh. Halos di na ko kalitog sa kanindot ni ini nga sugilanon. Dako na tong tanaw. Oy, di lang di ay panahon sa Israelitas. Apil na di ay tong didtos unahan pagayod. Pila kalibo katuig ang mulabay. Ang pag-abot sa anak sa Diyos. Giandaman sa Ginoo agianan. Mauday ni iyang dako nga plano. Unsa ba? The government of Israel was characterized by the most thorough organization, wonderful alike for its completeness and its simplicity. Huway nakatupong nga nasod, nga grupos, kaugpungan, makatawhan sa ilang panahon ni ining Diyos ang nagpurma, Diyos ang nag-organisar. Gihimo silang usa ka gobyerno sa Israel. Pagkanindot, the most thorough organization, wonderful alike for its completeness and its simplicity.
Mga kaigsunan, di na nato mabalik, masabta na to balik. Mao kanay rason nga sa pag-abot sa insaktong panahon, nagpabarog ang Dios ug usa nga mudumala kanila si Moses. Imagine, sawa pagitawag si Moses, gihulma usab siya 40 katuig. Sa insaktong panahon, gigamit siya uban sa igsuon nga si Aaron. Ug aning panahon na makaigsuonan, gisugo sila nga adtuon si Paraon, nga kuhaon sa Dios ang mga Israelitas kay dalhon sa kamingawan. Ug unsaon? Mao ni ang atong balik tan-aw, giingnan si Paraon kay mo ni sugo sa Ginoo, let my people go, that they may serve me in the wilderness. Oh, mao din ituyo sa Ginoo. Kining mga ulipon nga nagtuaw, mga ulipon nga nagantos, mga ulipon nga unsa grabe ang ilang pagsakripisyo nga mo daw walay paglaom sa nasod sa Ehipto. Aban ang Dios nagkuha kanila, aron kini mga tawhana makaalagad kaniya sa kamingawan. Unsa ba? Gipabalikan pa yun, let my people go so that they may worship me in the desert. Pagkaninduta, ang tuyo sa Ginoo maayo, busa makaigsunan. Ang Sinai, mao din ni ang dapit adtuan nila. Kay didto sila pormahon aron simba o mualagad sa kaniya. Atong Dios. Ng Diyos, tinaw na. Mo bitang maingon ta sa pananaw sa Dios. Pagkatahom sa iyang plano. Kaya kung dito ta maminaw atong mga supakiro nga mga Israelitas, kaya nagkaman na nanguban, di kita kita sa dakong hulagway sa katuyuan sa Dios. Nato ug sa iyang mga katawhan. Kining tanan sulod sa 3 ka bulan, naghatod kanila aron dinhi sa bukid sa Sinai, ipasundayag sa Ginoo otro ang muralo. Ug mao ni Exodus 19 ug 20. Sulayan nako sa pagbasa makaisunan. Dinhi sa bukid sa Sinai. Wow. Gitawag siya sa Ginoo si Moses didto sa bukid og giingnan, isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob. Ang mga Israelita, mura kag nagtan-aw na ba? Unsay mahitabo? Madto ta dito. Kay mao din ni ang mahitabo. Kita na ganoon na karon pero dito sa ilang panahon, wa sila ka matikod ana. Mao ni ang nahitabo. Nagsaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon ug kun giunsa ko kamo pagdalangan hikan ako sama sa pagdala sa agila sa iyang piso diya sa iyang mga pago. Kung magmasinugtanon kamo kanako og magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tagiya sa tibuok kalibutan ug kamo ang pinili kong katawhan. Grapa ganinduta kay ang Ginoo na nagsulti ni Moses. Mahimo kamong pinili kong katawhan, mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako. Ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga maukin, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayon kanako pagkaninduta kayo. Gigahin di ini sila alang nga si Ginoo. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelitas. Giingnan niya si Moses. Busa milugsong si Moses. O gitigom niya ang mga pangulo o gisuginlan niya sila sa mga gisugo sa Ginoo kaniya. Unya ang katawhan, versikulo 8 sa kapitulo 19, nagdungan pagtubag. Buhaton namo ang tanan nga gisugo sa Ginoo o gisuginlan ni Moses ang Ginoo sa tubag sa mga tao. Ang Ginoo miingon kang Moses, muan ha ako kanimo pagkanindot kayo. Hello. Pagsunod na ning sigalindot kayo. Gisugo sa Dios si Moses, gisultian niya sa katuyuan. Dahil gipahibalo sa ni Moses ang mga tao, ang Ginoo makigtagbo na to.
gisultian sa Dios ni Moses ang Dios. Unya miingon na ang tanang mga tao didto sa kampo. Pagka di man ni basta-basta dihining atong ikaatubang ang Dios sa tibuok universo. Magigsunan, no sinita mo, nangurog ang tanang sa kalisang ang tanang mga tao nga didto sa kampo. Gidala ni Moses ang mga tao gawas sa kampo aron pagsugat sa Dios og mitindog sila sa tiilan sa bukid. Ang tibuok bukid sa Sinai naputos sa aso kay ang Ginoo mikunsad maniini sa dagway sa kalayo. Pagkaninduta gayo nga panghitabo, pagkaninduta gyud ka panghitabo. Unya misaka ang aso sama sa aso, misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno og naglinog didto sa tibuok bukid. Og sa nag-anam kakusog ang linog, nag-anam kakusog ang tingog sa trumpita, misulti si Moses o gitubag siya sa Dios didto sa nalugdog ni Ana. Nakigistorya na si Moses ug ang Dios. Nanaog ang Ginoo didto sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipaadto niya si Moses sa tumoy sa bukid ug mitunga sa bukid. Pagkaninduta ang Ginoo miingon kang Moses, lugsong og pasidan iya mga tao sa dili paglatas sa utlanan aron pagtan-aw kanako kay kun himuo nila kini mga matay ang kadaghanan kanila. Bisan gani ang mga pari nga muduol kanako kinahanglan maghinlo sa ilang kaugalingon kay kun dili silutan ko usab sila. Naog na po si Moses, wala nagtagbo na ang Dios og si Moses. Nagisugo siya, naog na po siya. Miadto na po siya sa mga tao kay mauna ni ang pinakanindot nga senaryo ba. Ug sa salida pa ni mo ni ang pinaka peak kayo nga angay gud thrilling na kayo pagkanindot. Si Moses miingon sa Ginoo, uy, di naman maayo ning bersikulo 23. Si human minaog si Moses, kay iyang sultian, abi ako pambasahon ko ni 21, ang Ginoo miingon kang Moses, lugsong ug pasidan niya mga tao sa dili paglatas sa utlanan aron pagtan-aw kanako kay kun himuon nila kini mga matay ang kadaghanan kanila. 22, bisan gani ang mga pari nga muduol kanako kinahanglan maghinlo silang kaugalingon kay kun dili silutan ko sab sila. 23, 19, si Moises miingon sa Ginoo. Balik na si Moses dito sa Ginoo. Dili mo tungas ang mga tao kay imo man kaming gipasidan-an nga butangag utlanan ang bukid ug isipon kini nga balaan. Miingon ang Ginoo. Lugsong og patungas sa uban kanimo si Aaron. Apan ayaw palab nga ang mga pari ug magkatawhan aron dili ko sila silutan. Busa milugsong si Moses ngadto sa katawhan ug gisultian niya sila sa giingon sa Ginoo. Makaigsunan, makaguol. Anong kaguol man eh? Abi ninyo, makaguol gituot. Ngano man, ang nahitabo din eh, ang mga tao, dili man musaka itong gipasaka sila sa Ginoo. Kung imong basahon ang versikulo 20, versikulo 18, sa diyang nadungog sa mga tao ang dalugdog o ang lanog sa trumpita ug nakita nila ang kilat ug ang aso ug nakita nila ang kilat ug ang aso nag-aso nga bukid, nangurog sila sa kahadlok ug nagpaantaw sa layo. Miingon sila kang Moses, sulti kanamo ug mamati kami. Apan ayaw pasulti ang Dios kanamo aron dili kami mamatay. Si Moses miingon sa katawan, ayaw kamo kalisang, kay mianhi ang Dios aron pagsulay kaninyo ug aron mapadayon kamo sa pagbaton og kahadlok kaniya aron dili kamo magpakasala. Apan ang katawhan nagpaantaw lang gihapon sa layo og si Moses lamang ang miduol sa dagtom nga pangano diin didto ang Dios. Mga kaigsuunan ko, higayon na unta kadto sa mga Israelitas nga makatagbo sa Dios
tulo ka buwan sawa pa sila nakaabot sa utlanan sa Paran. Dito sa bukid sa Sinai. Niining tungura sa diyang gipasaka sa Dios si Moses dito gihatag ang napulo kasugo. Ingon niini ang dako nga pangitabo. Ug unsang napulo kasugo sa kapitulo 20. Dili kamo magbaton og lain Dios sa atubangan ko. Ayaw pagsimba og lain Dios, gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios og larawan sa bisan unsa didto sa langit og dinhi sa yuta og diha sa tubig nga nailawom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios sa pagsimba nini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios og abughuan ako. Didto sa bukid sa Sinai, nagsaka aning panahon na gipasaksi unta sa Dios ang tanang katawhan nga iyang ipadayag ang iyang kinaiya diha sa iyang kasuguan. Og dinhi gisulat ni Moses ang napulo kasugo. Ayaw apan ang naigugingnan dinhi ayaw pagyukbo bisan kinsa silutan ko katong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa katulog ikaupat ka kaliwatan. Apan ang naigugma kanako og nagtuman sa ako mga sugo higugmaon ko hangtod sa linibog ka kaliwatan. Ayaw pasipad-i paggamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Dios, silutan ko si bisan kinsang magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan nagikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o inyo mga anak, mga ulipon, mga kayupan, mga langyaw, mga nagpuyo sa inyong mga lungsod, sulod sa unom kaadlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, o ang tanan nga anaan niini, og mipahulay ako sa ikapitong adlaw, busa gipanalanginan ko, ang adlaw igpapahulay, o gibalaan kini. Tahuron ang inyong amahan o ginahan aron mutaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Hinumduman nato samtang ginasulti na o ginasulat na sa Dios nagakurog ang yuta. Gipadayag sa Dios ang iyang kinaiya diha sa kasuguan. Tahura ang inyong amahan ginahan aron ang mutaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo panapaw, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katao, ayaw kamo kaibog sa balay sa balay sa laing tao o sa iyang asawa o sa iyang mga ulipon o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno o sa bisan unsa nga iyaha ang napulo kasugo. Damuralo, gipadayag, ingon nga mao'y langit nung kinaya sa Dios o gipanaog didto sa kahimtang masabot sa mga habol o makasasala nga katawhan. Giila nato na pulo kasugo. Gihatag sa Dios. Niining tungura sa pinakamaayo nga paagi, nga drama, murag salida. Apan magkaigsunan. Niining dapita, bisan tuod, ang Diyos naghatag, nagpadayag siyang kaugalingon. Although nahatag man, nabit-bit ni Moses, ang mga tao sa sunod ka bersikulo, akong ibasa ka ganina, wa gid mi sunod sa gisugo sa Ginoo. Wa gid mi duol niya. Kung ako musultihan, that was the last of this generation. They had supposedly an opportunity to meet face to face with God. Maunta tong kay gayunan. Nga ilang matagbo naung og naung ang Dios. Apan tungod kay ilang gibalibaran. 3 months after, didto sa Paran, mao na to, nagpakita sila ilang tinuod di ay nga batasan. Gani, niining tungura makaigsuunan. Pagkasusubo, tungod kay samtang sila, gapaantaw lang sa layo,
ang sugilanon, paminawan niyo ang sunod. At the very foot of Sinai, Satan began to execute his plans for overthrowing the law of God, thus carrying forward the same work he had begun in heaven. Grabe di ay. Kadtong mga katawhan, kansang mga batasan, wala na nga usab, gikamuluhan po o sa tintal sa kaaway. Di nindapita, di makita sa itong mga mata, ang pakigbisog tali sa maayo o sa daotan. Tali wala sa Diyos o sa kaaway sa Diyos. Si Satanas. Giingnan ta, during the 40 days, while Moses was in the mount with God, Satan was busy exciting doubt, apostasy, and rebellion, while God was writing down His law to be committed to His covenant people. The Israelites, denying their loyalty to Jehovah, were demanding gods of gold. Samtang sila wa manggod miduol dito utlanan sa bukid, nagpaantaw lang man, nakahigayon pag-ayo ang kaaway sa Ginoo. Naunsa bang hitabuha, nga samtang nagpadayon si Moses, 40 kaadlaw dito sa ibabaw, sila nalingaw na usab, kay gapalayo man sila sa Ginoo, nalingaw na usab sila, nangita naman hinon sila, laing Ginoo. Ug maunay na itabo sa sugilanon, the golden calf. Mauna makaigsunan. Sa diha nga mikanaog si Moses. When Moses came from the awful presence of the divine glory, with the precepts of the law which they had pledged themselves to obey, he found them in open defiance of its commands, bowing in adoration before a golden image. Grabe no? Ang gibuhat nila, pagkalahi aragyon sa unsay gisulti sa Ginoo, dito sa ibabaw kang Moses, tables of law purposely broken. Kung sige buhat ni Moses, pagkakita ng mga tao sayaw-sayaw na inoon, dito sa unsa, bulawang baka nga binuhat nila in utter discouragement and wrath because of their great sin. Moses threw down the tables of stone by divine direction, purposely to break them in the sight of the people, and thus signify that they had broken the covenant so recently made with God. Makaigsunan. Mautong gilambos, gibuak ni Moses ang papan nga bato, pagpamatuod niya ni anang panahon na gisalikway sa mga tao ang Diyos, ilang gibungkag ang ilang pagigsaad. Pagka makasusubo, tanaw na to, unsa kabililho ng balaod. In the law, every specification is in the law, every specification is the character of the infinite God. Diha sa matag detalye, diha nakatatak ang kinaiya sa Diyos. God's law is not a new thing. It is not holiness created, but holiness made known. It is a code of principles expressing mercy, goodness, and love. It presents to fallen humanity the character of God and states plainly the whole duty of man. Pagkanindot pagkaisunat unta. The 10 holy precepts spoken by Christ upon Sinai's Mount were the revelation of the character of God and made known to the world the fact that He had jurisdiction over the whole human heritage. Muadto ta karon. Ato nang nakita, nagkadto di ang pagdemonstrar sa Ginoo, mao'y pagpadayag sa iyang tinuod nga kinaiya. O kining isyu sa batasan, mao gining isyu gikan pasinugdanan. O lagingon ang Espiritu stagna sa atong panahon, when the character of God shall be perfectly reproduced in His people, and He shall come to claim them as His own. So kining batasan sa Dios,
nga nakita nato diha kang Ginoong Hesus. Og nasabta nato nga angay day pwede natong maawat kini og magkinabuhi niini. Dili imposible. Mao'y gusto sa Ginoo nga atong pagabuhaton sa atong kaugalingon. So gitan-aw na sa Ginoo kining mga tawhana nga pasudlon niya kanaan mga katawang nangausab na busa dunay mga paghinlo nga pagabuhaton. Pag-usab, pagbag-o, pagreforma, paghinulsol, pagsunod balik sa Ginoo aron ang kinaiya sa Dios mahimong kinaiya usab sa iyang mga katawhan. Karon 40 ka tuig human niini dunay testimonyo si Moses alang sa bag-ong henerasyon. Take note, makaigsunan. Bag-ong henerasyon. Unsa na itabo sa bag-ong henerasyon sa diha nga nakaabot na balik sa maong samang utlanan ang bag-ong henerasyon sa mga Israelhanon 40 years after. Nayagi ato nanggi fast forward. Si Moses nag-isulti ni ining mga pulungan ni ining bag-ong henerasyon. Unya miingon si Moses sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, og tumana kini aron kamo magpabiling buhi og makasulod og makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Ang Dios sa inyong katigulangan ayaw dugangi og kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Versikulo 39, busa hibaw-in ninyo niining adlaw og itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Kaigsunan, ang katapusan din na 6:1-9. Ako pagkapasahon mo kini ang tanang mga balaod nga gihatag kanako sa Ginoo nga inyong Dios. Aron itudlo kaniyo nga tumanon ninyo didto sa yuta nga inyong adtuan og panagiyahon. Sa tibuok ninyong kinabuhi. Kinahanglan nga kahadlukan ninyo ang inyong makaliwat og sa inyo makaliwat ang Ginoo nga inyong Dios og tumanon ang tanan ninyong niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kun buhaton ninyo kini makabaton kamog taas nga kinabuhi busa pamati katawhan sa Israel og tumana gayud ninyo kini aron kamo magmauswagon og mudaghan pag-ayo didto sa tambok og tabunok nga yuta sumala sa gisaad sa Ginoo nga Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi katawhan sa Israel. Ang Ginoo lamang mo'y atong Dios. Higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyong kasing-kasing kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmatan ninyo sa buntag, ibugkos kini sa inyong bukton, ingon nga ilhanan o gibutang ingon nga timaan diya sa inyong agtang, isulat kini diya sa haligi sa pultan sa inyong balay o diha sa inyong ganghaan. Mauni pa na pamilinbilin ni Moses ni adtong bag-unang henerasyon, 40 katuig ang milabay. Basi ang kasinatian sa unang henerasyon nga gihukman sa Ginoong dili pasudlon. Pinalangga kong makaigsuunan. Doon na tayo leksyon nga angay timan-an nato. Kaya ako mong suginlan, kining mga Israelitas nga gihukman sa Ginoong nga hurot kamatay sa kamingawan, wa nagyod sukad hangtod sa tanang kasaysayan sa katuigan, dili na gyud makakita pa sa Dios. Higayon na unta tong panahon na, apan wa pagyud na hitabo. Hangtod nangamatay silang tanan sa kamingawan. Silang tanan. Busa si Moses, nagpahinumdum gyud sa bag-ong henerasyon nga mosulod sa yutan-ong Kanaan. Mauni ang inyong timan-an. Listen to learn. There is always a reward
in trusting every instruction from God. Pinalangga ko makaigsunan. Ingon nga mga Adventista, adunay mensaheng gidala sa kalibutan. Og nagatuo nga ang saad sa Ginoo matuman, surely I am coming quickly. Atong sundon ang atong Ginoo. Base sa pagtulon ang atong nakita sa mga Israelitas, di na unta ni masubli pang mahitabo nato karon. Busa sa atong pagpaabot sa atong Ginoo, mga kaigsuonan. Himuon taning personal, ako ug akong pamilya, sa natao ang among ikaduhang anak, gingan la namo siyang Chika Maril. Aron makita namo sa ikaduhang anak, sama sa iyang magulang, na kining mga bataa, among inspirasyon sa among pagpaabot sa Ginoo. Kaya ang kahulugan sa Chika, Jesus is coming again. Makaigsunan, ako mong paibalon, nga ugma, wala ta magdili ta makapadayon tungod kay ang i-live na to ugma mao ang communion service sa pagtapos ni ining 10 days of prayer. Mubalik ta pagkasabado sa gabi alang nining katapusang mabulukong mga sugilanon. Og tapuso nato nga magkasulod jud sila sa kanaan sa Domingo sa gabi. Praise the Lord. Og ako mo ingnon, sa samang pagi, gaimbitar ko ninyo, nga atong sulayan sa pagmata ang kaadlahon. Og tambungan nato kining mga manindot nga pagpahamangno panahon sa kaadlahon, ang an hour at doon. Dalaygo ng Dios, magampo ta. O magkita ta, sunod ugma, Sabado sa gabi, kining katapusang duha ka sugilanon. Bag-unang henerasyon, unsaon na nila pagsulod ang kanaan. Abangan, magampo ta. Dalaygon nga Dios, salamat nga natapos agad kami. Bisan sa dunay mga technical nga diferensyapan, gidayeg na mo ikaw. Tungod kay ang imong mensahe, amo gyud nasulti, og makatunan unta namo ang mga maynong danong butang, ang labaw na giginahanglan, nining among pagpanaw padulong sa langit nung kanaan, ang tagsa-tagsa namo ka mga batasan, nga angayan na unta makasulod diha sa imong gingharian, ug makigkauban ni Montos wala na katapusan. Salamat sa imong pakigkauban, dalaygon ka Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat, may gabi katong tanan. Naghimamatay mo ng sigit na ingon experience with us. At kanunay ang atong panagway, bisan may karoon usahay. Tamis na pahiyong ang among nakita, uwi ang paglaong sa matang usahay. Di baliw ng kalayo, basta makita lang. Panagway malipayon sa kaisuunan. Kanindot palano mo magkahiusan na. Muhing paglaong sa langit, magkuyog kita. Walay kautangan sa among kalipay, kay kita nagkahimamatay. Iwaklita ang tanang mga pagpinungtanay, ibalik ta ang upang na tinunanay. Ibaliw ng kalayo, basta
Kanindot pala nung magkahiusa na. Buhing paglaong sa langit magpuyo kita. Di baliho ng kalayo basta magkita lang. Bagang ko'y malipayong sa kaigsuunan. Kanindot pala nung magkahiusa na. Buhing paglaong sa langit magpuyo kita. Kanindot pala nung magkahiusa na. Buhing paglaong sa langit magpuyo kita. Buhing paglaong sa langit magkita kita. Pwede rito. Ikaw na, sir. Okay. Pagkanindot nga mensahe ni Pastor Mike. Wow. Ang mga siupian, hinaot pa nga na dito sa bagong henerasyon. Kaya ang una nga mga henerasyon, perte kabagol-bulan, wa makasulod kayo tang saan. So muna nga, siguro nakapaminaw man ta, kay ganiho, 11 karon himong 14. So praise the Lord kay nagadugang ang atong COP nga tanil. Ug mo ni nga ug naata minumduman ato lang mubuon. Diri di ay nato masabtan kining at Mount Sinai there occurred one of the great events of Jewish history, the incorporation of Israel as a church and a nation under theocracy. Prophet and Kings 3:3. Dito di ay magsugod nung ang Israel na himong na-organize as a church. So mo kita ni karon kay nadugtong man ta nahimo tang iglesia. Mao dito dai makita kining reflection no sa tong 10 commandments nga ginhatag dito. Unya ang tabernakulo, unya ang mga balaod dito. Mao na gani giingon dinhi kato di ay dito makigsuonan. Sa una pa di ay so salamat nga atong nabatian nga mahimo unta nato ning kadasig. Ingon niya, a unique relationship was effected between the Lord and the descendants of Abraham, one into which no other nation would ever enter. Its purpose was to prepare the way for the coming of Christ as man's Savior. Dito kayo, no? Mao ni nga, nahimo tang kabahin ni ini. Ug mao na nga, dito, gipa tinumduman kita, nga bisan sila sa una na ulipon. Pero sa pinaagi sa gamhanang kamot sa Dios, gipagawas gikan sa tumang kalisdanan o gidala dinhi sa saad nga pinakagwapo nga mo ni ang yutan-ong Kanaan nga nagapaagay sa gatas og dugos. So kita karon bisan naata sa kalisdanan, at least ang Dios nagsaad. Mo na ingon niya dinhi sa akong nakita nga ang Dios wala nagkulang. Wala gyud siya nagkulang, no? Sa bagulbol sige hatag ang Ginoo. Nga naman tungod kay ang Ginoo sa tanang panahon maluluyon. Mao nga gani nga giingon dito nga opportunity comes but once. So sa ato mo na ni nga kita siguro karon mga gihimo tang si Opians tungod kay nganuman. Pwede ning oportunidad sa ato mo comes but once, pero ang dulo niini makigsuunan mao gyud ang saad nga atong siguro. Mo na ingon din sa usa ka sulat gusto ko gini. When we obey the command, look now toward heaven. We not only by faith see God, but also His throne room. No? Muna John the Revelator saw all this, he said, I look and behold, a door was open, a new heaven.
Muna gani, when we look toward heaven and by faith see Him who is invisible, it does something to us. It transforms the life. It helps us to see the true values of eternal world. It links us with God so firmly that we shall refuse to go down to Egypt and enjoy the pleasure of sin for a season. Mao na mga kaigsunan nga usahay sa ato nga kalisod. Di ta makahatag si kapulog halad. Gusto tang mubalik sa dating practice apan si Moses sa iyang kinabuhi din sa gisulat ni William Oakes nga kinahanglan nato sundon sa ngano wala niya giisip ang pero maging paraon ang gwapo nga paginabuhi. Gisunod niya, naganto siya sa uban sa katawhan sa Ginoo sa kalisod kay nganuman nagtan-aw siya ng langitong kanaan. Mosob kita makigsulan sa ato nganing kausa sa pagka siupyans ato lang gining padayunon taliwala sa kalisod ug mapagsulay tungod kay I am only one but still I am one. I cannot do everything but still I can do something, and because I cannot do something I will not refuse to do something I can do. Matot pa ni Iberite. Mao na nga, di lang kita musupak kay ingon ni San Pablo, kung atong supakon ang Ginoo, sama lang ta sa nagasipa og matulis, Sergis. Pag-isipa nimo og matulis, matunok yung kaana. Mao na kung musupak ta ni kapulugal, nagapaniguro dito nga naagin na tunok og base dito sa matunong ta dito sa unang henerasyon. Pero ang bagong henerasyon, kay nagputli silang kogayon, nagsunod sa gimando sa Ginoo, nakasulod sila dito sa yutan-ong kanaan, nga yuta nga nagapagay sa gatas o dugos. So inaot pa kita unta ning kabuntagon sa atong pag-atin, alas 3, makabati ito mga nindot kay mensahe, makaingon ta, wow, praise the Lord, no? Ang mensahe ni Pastor Mike, guwapo kayo. Ug ato ning ma-apply sa atong kinabuhi, sama sa atong morning watch, nga usahay, sige tagpaningkamot, pero ang atong pagpaningkamot, buslot, mo na yung sa author, be careful for nothing. Dili ta daw mabalaka, be careful for nothing. Kay base ang atong pagmangabudlay nga siupyans, matunong sa walay hinungdan. So ang ato karon nga, kausa mo ni nga, dinhilang kita, magpadayon ta, ingon na sa author nga, bisan wa tay mahimo, kaya isa man lang ta, pero we can, ang inya din, gwapo ni ingon na, because I cannot do everything, I will not refuse to do something I can do. Mao na nga atong reflection ng kabuntagon, kung pa ang Diyos magapangay sa aton. Ako din yung mga kasiupyan, ang reflection. Nialang ko sa uma karon kay wala man ko kauli, kay tungod ulan, busy. Uli ko din mo na nga, power bank na niya akong gamit. Pero praise the Lord, bisan unsa maning kamot na makaatin o makakuha tag mga bagong leksyon. Good morning mo na nga kita, ginatawag kita nga mga stewardship promoter, no? Kaya nga naman, mo man ni kita, God first. People putting God first, mo nang si Upyan. Seek ye first the kingdom of God, no? Amo nang ato, God give first. God first, God give first, then give God first. Unya ang ato nga mission mo ning COP, inviting people to trust God as owner and provider and to partner in His final mission through regular and systematic giving sa daan. Pero ang bago, nagsiling dito, the Stewardship Ministries Department exists in response to and to facilitate the proclamation of the three angels' messages of Revelation 14:6-12. It calls people to trust God as owner and provider and invites them to partner in His final mission through active witnessing and service and regular and systematic giving. Nga atong slogan, COP for Christ, 10% or more. We will go, nya makaingon ta sa panalangin sa Ginoo. Experience with us. Good morning. Okay, good morning. Good morning sa tanan. Mura mag-insakto naman tingali tong imo ha. So, ang ako lang is faith, being obedient to God is our faithfulness. Kung unsa ka-faithful ang atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo, makita na sa atong pagka masinugtanon sa mga kasuguan sa atong Diyos. Nga out of love, dili compulsory, wala tagi pugos, kundili gipakita ang atong obedience tungod kay nahigugmata
sa atong Dios nga makagagahom sa nga tanan. So maayong buntag. Daghang salamat. O countdown ta mga kaigsuonan. 5 4 3 2 1 10% or more COP for Christ, we will go on regular and systematic giving. Salamat sa tanan, maayong buntag, ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat, Johnny. Good morning. Kitawag kita sa pagpahayag, si Jesus lang ang dalan. Mapaubsanon, buhat bahinon, ang misyon matag adlaw. Tanan na tuman, ayaw panglangan, si Jesus man luluwas. Tungod sa gugma, namatay siya, atong ipahayag. Natukod sa pulong, natutok sa misyon, hangtod nga siya mobalik. Hoy po ng trumpeta, ang langit mulanong, ani-ana ang hari. Kahong-kahalandon, punsa sa himaya, adlaw nga puno kalipay. Pangayoon tang ulahing ulan, maglakaw naghiusa. Magkagunitay, magbarog kita, sanyaw sa kalibutan. Siyang ako maong, siya lang atong Diyos, dako sa atong pagdayi. Katingalahan, atong makita, kung magpabilin ta. Natukod sa pulong, natutok sa misyon, hangtod nga siya mobalik. Hoy po ng trumpeta, ang langit mulanong, ani-ana ang hari. Kahong-kahalandon, kunsa sa himaya, adlaw nga puno kalipay. Natukod sa pulo,